Israel, mga sangkay, nag-umpisa ng wasakin ang mga kampo ng Hamas sa pamamagitan po ng baha mula po sa dagat. Yan po ang ating aalamin at pag-uusapan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, lahat po ng ating mga kababayan na narito ngayon. Anyway, bago po tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel kung bago ka pa lang po sa ating channel. At hindi ka pa po nakakapag-subscribe, eto, i-check nyo po sa ibaba. Meron po diyang subscribe button na makikita. So, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay, ito guys, maganda itong topic natin ngayon patungkol po sa digmaan ng Israel at Hamas. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin po ito natatapos, pero ayon nga po sa balita o information from IDF or Israeli Defense Force, malapit na daw po ang pagtatapos ng digmaan na ito dahil nga po may ginagamit po sila ngayon, mga sangkay. Ito yun ang kanilang sinasabing panlaban ngayon sa Hamas. Tingnan po natin. Ito ay walang iba kundi itong tubig mula po sa Mediterranean Sea na kung saan babahain di umano ang mga tunnel ng Hamas. Medyo interesting no? Kasi dito po talaga sila nahihirapan. Hindi po nila basta-basta napapasok itong mga tunnel ng Hamas. So, maybe this strategy maging matagumpay po sila, mga sangkay. Biruin mo ba naman, pupunuin po yung tunnel ng Hamas ng tubig. Well, tingnan po natin ang information. In the area of Shati, at the same time, IDF forces successfully completed a secret mission. Secret mission. To pump water from the Mediterranean Sea and flood Hamas terror tunnels. So, ibig sabihin, nag-umpisa na silang magpabaha ng tubig doon po sa mga kampo ng Hamas? The IDF successfully mobilized. Ayan po. Ito pong nakikita natin, ito po yung man-made. Mula po sa dagat, mga sangkay, pinapasok po nila yung tubig. 5 huge pumps to the port of Gaza. These pumps are capable of flooding an Olympic swimming pool within 7 minutes. The IDF was able to connect the pipes to the underground Hamas terror tunnels and flood the entire system, forcing Hamas terrorists to rise to the surface. Kasi yan po yung yan po yung problema talaga nila ngayon sa Hamas kasi nasa tunnel po sila ginamit po nila yung strategy ng ng Vietnam at saka Japan na kung saan nahirapan po yung Amerika at iba pang mga bansa noon sa Vietnam dahil nga po nasa ilalim po ng lupa ang mga kampo. The IDF was shocked to see the amount of terrorists that came out of the ground. It appears as if the structure of Hamas underneath the surface is all connected, making it easier to flood. Okay. So, alam na po nila ngayon, mga sangkay, kung papaano ang pamamaraan at itong mga nakikita po nilang tunnel, eto na po ang padadaanan ng tubig. After rising to the surface, some of the terrorists seek shelter within residential buildings, while others carried out attacks against the troops. So, ibig sabihin, nagsimula na po talaga ang pag-atake ng Israel gamit po itong tubig mula po sa dagat. Ginagawa po nila, pinapabaha, mga sangkay, yung buong paligid itong mga tunnel. Siyempre, yung tunnel naman talaga, kapag napuno ng tubig, saan pa nga ba pupunta itong mga Hamas? Itong mga kalaban nila, kundi pupunta po sila sa lupa. Na ayon nga po sa balita, mga sangkay, itong strategy magpapagaan sa problema ng Israel. Dahil mapipilitan di umano itong Hamas na lumutang sa ibabaw, sa lupa, na kung saan makikipagdigma po sila sa ibabaw na, hindi na po sa ilalim. Hindi na po mahihirapan ng Israel. Hindi ko alam, mga sangkay, kung napaghandaan ito ng Hamas ang ganitong klaseng strategiya ng Israel. Paano nga ba nila ginagawa itong pagkuha ng tubig mula po sa Mediterranean Sea? And the elderly
This is the third day since Israel began pumping water from the Mediterranean Sea into Hamas's underground terror infrastructure. Okay. Ayon nga po sa report mga sangkay, marami na po sa mga miyembro ng Hamas ay lumulutang na at sumusuko dahil nga po dito sa strategiya nila na pinupuno po nila ng tubig. Kung iisipin po natin ang strategy na ito, na binabaha po nila, para po sila nakikipaglaro lang sa Hamas eh. Pero yun mo, pagtitripan po nila, babahain po nila ng tubig dyan sa... Tapos pag napuno na yung malapit na pong mapuno itong mga tunnel ng Hamas, lulutang na po itong Hamas sa ibabaw ng lupa. At magtatakbuhan. Doon na po nila hahabulin, mga sangkay. Dyan po yung yan po yung strategiya nila ngayon. In the northern part of the Gaza Strip. This is a game changer. Game changer. In this war against Hamas. Hamas designed its underground terror infrastructure to reach all the way to the Mediterranean Sea. And when ito po yung tubig sa dagat. Ito yung Mediterranean Sea. Ito po yung Gaza. Ito yung north. Okay? Ito yung north side ng Gaza. Hindi na po sila makalabas dyan. Kumbaga, yung shelter nila, yung kanilang pinagtataguan nila, walang iba kundi yung mga tunnel. Kaya nga lang ang problema, mga sangkay, kasi itong strategy ngayon ng Israel, tubig mula po sa dagat, pinupuno po itong mga tunnel nila. So, no choice na naman sila kundi lumutang. Now that the IDF has its water pumps, it can flood out. So, ang mangyayari, mga sangkay, dahil nga po itong IDF, ito yung strategy nila, bumalik sila sa ilalim ng lupa. Ang problema, babahain naman ng tubig sa dagat. Forcing them to come out to the surface. O, diba? No choice sila. Babalik po sila sa lupa pag napuno na ng tubig. And fight the IDF face to face. In these sort of battles, Hamas has no chance at all. As you can see in the map, the IDF is completely surrounding Hamas positions in the northern part of the Gaza Strip. Wala na, napapalibutan na nga It's sila. only a matter of time since the IDF will completely clear out northern Gaza from Hamas. So, ayun na nga mga sangkay, yung strategiya nila sa pamamagitan po ng tubig sa dagat. Marami po sa mga armas. Ayan o, makikita nyo. Ang nakubkob na po ngayon ng militar ng Israel. Dahil nga po nag-umpisa na rin pala silang magpabaha o pabahain itong mga tunnel ng Hamas na no choice po sila kundi lumutang na po sa ibabaw ng lupa. Ayan o, makikita nyo kung gaano karami mga sangkay itong mga nakuha nilang mga pandigma nitong Hamas. Ayan o. Napakarami niyan mga sangkay. At ngayon, no choice na po sila kundi makipagsabayan sa Israeli Defense Force. Ito po yung tinatawag nilang game changer talaga. Kasi hindi na po ito kagaya ng una. Di ba? Mga robot yung una pinapadala doon. Ngayon, mas madali. Lalagyan ng tubo itong mga tunnel ng Hamas. Pupunuin ng tubig. No choice sila kundi umakyat na po sa lupa. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Tingin nyo ba itong strategy na ito ay ito na po ang magiging katapusan ng Hamas? Just comment down below. Now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.